Kaya ba talagang mag Luzon North Loop gamit ang electric motorcycle? Ito ang basics ng aming NXT Luzon North Loop gamit ang NXT Storm XR. Magsisimula ang ating basics dito sa makasaysayang Vigan City, Ilocos Sur at pabiyahe tayo ngayon ng 140 kilometers papunta sa surf capital ng North, ang La Union, at ang target na pupuntahan naman natin doon ay ang NXT E-Bike La Union branch. Paglabas natin ng Vigan, mapapansin agad na unti-unti nang nawawala yung old Spanish era vibe at napapalitan na ng mas bukas na kalsada. Dito magsisimula yung relaxing na coastal ride, hindi pa ganun ka-busy kaya swak sa chill cruising. Totoo nga na medyo mainit dito sa Ilocos kaya medyo binibilisan namin yung aming takbuhan para naman mahangin yung aming ride. Maya-maya pa nga ay nakarating na kami dito sa New Quirino Bridge at dito na nagsimula yung wow moment ng ride namin. Isa itong mahabang tulay na may tanawin ng bundok at ilog sa magkabilang side at sobrang perfect na spot to para sa quick stop at shots lalo na kung golden hour. Paglampas ng tulay, papasok ka sa winding roads na nakadikit sa gilid ng bundok. Dito kailangan ng medyo extra ingat lalo na sa mga kurbada. Pero sulit na sulit pa rin dahil bawat liko meron kang bagong tanawin na makikita. Maya-maya pa medyo nakaramdam kami ng gutom dahil hindi pa kami nagbe-breakfast, nag-ride agad kami. Kaya nag-quick stop over muna kami dito sa 7-Eleven para makahanap ng makakain. Pagkatapos maka-quick recharge naming mismong mga riders, nag-ride out na ulit kami at dire-diretso na uli sa biyahe. Habang papalapit kami sa boundary ng Ilocos Sur at La Union, mapapansin mong mas nagiging buhay na ang paligid at mas maraming sasakyan, mas maraming establishment at mas ramdam mo na napapunta ka na sa mas tourist heavy na area. Maya-maya pa nga narating na namin ang napakagandang arko ng Ilocos Sur. Ito yung arko na madadaanan mo kapag papasok ka o palabas ng Ilocos Sur. Kadalasan sa boundary ito ng bandang Tagudin kung galing ka ng La Union. Kung ang arko ng Ilocos Norte ay medyo luma dahil sa kanyang pagka-heritage vibes, ito namang arko ng Ilocos Sur ay talagang mukhang bago pa pero iba rin talaga ang dating at pag nadaanan mo to, ramdam mo na may shift sa biyahe na para bang may bagong chapter na nagsisimula o nagtatapos. Pagkatapos ng saglit na picture taking, diretso ulit kami sa biyahe at maya-maya pa nadaanan na namin ang arko ng La Union na para bang nagsasabing may panibagong kwento kaming mararanasan dito. At totoo nga na merong bagong kwento kaming mararanasan dito dahil pagkalagpas namin ng arko ng La Union ay may nakasabay kaming electric motorcycle user or e-bike user din at nakakatawa nga dahil kilala niya tayo at nabalitaan niya na nagno-North Loop nga daw tayo ngayon. Magkakaiba man ang brand na aming gamit pero iisa lang ang ating layunin, ang mas malinis na bukas. Sa puntong ito, halos 120 kilometers na ang aming binabiyahe at konti na lang ay mararating na natin ang NXT E-Bike La Union. 20 kilometers pa ang layo namin at below 50% ang aming mga baterya pero kayang-kaya pa kaya nirat-rat na namin para marating na namin agad ang NXT E-Bike La Union dahil meron nga ding naghihintay sa atin dito. At pagdating nga natin dito, ito yung magsisilbi naming charging station. Again, libre pong makicharge sa mga NXT E-Bike branches basta NXT E-Bike ang gamit mo. Maya-maya pa nga dumating na si Francis, yung isa sa mga follower natin na na-meet natin dito sa La Union last December at nakaraan nga nakita niya na gamit natin yung NXT Storm X na black at nakakatawa nga dahil pagdating niya ngayon, meron na rin siyang sarili niyang Storm X na black din naman ang kulay. Konting kumustahan at kwentuhan pagkatapos nag-lunch muna kami na very late na dahil hindi pa nga kami kumakain. Sakto lang din habang nagcha-charge yung aming mga e-bike na gamit. Pagbalik namin sa NXT E-Bike La Union, pinatry natin kay Francis yung gamit nating Storm XR at grabe yung ngiti at tuwa niya na para bang gusto niya nang ibenta uli yung Storm X niya para sa bagong Storm XR. Pagkatapos noon, nagkaroon tayo ng mga top box raid kay Watchspeed at kay RB para makita yung mga laman ng top box at side panniers nila. At kung gusto niyo makita yung laman ng top box at side panniers ko, naka-upload na yan na separate video. After naming mag-charge dito sa NXT E-Bike La Union, naghanap muna kami ng matutuluyan ngayong gabi dahil dito tayo magpapalipas ng gabi at bukas na ulit ang ating magiging biyahe. Bagaman nakapunta at nakaikot na ako last year dito sa La Union, ay meron pa akong isang hindi nasusubukan, ang grape picking. Kaya bukas sa day 7, abangan nyo at makikita nyo ang ating naging grape picking experience. Hanggang dito na lang muna mga ka-electric. This is EV Yahemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga ka-EV Yahe.